Ika-6 na kabanata. Ang tanong tungkol sa araw ng pamamahinga. Isang araw ng pamamahinga, napadaan sina Jesus sa triguhan. Namitas ng trigo ang mga tagasunod niya, at niligis ito sa mga kamay nila, at pagkatapos ay kinain ng mga butil. Kaya sinabi ng ilang Pariseyo, "Bakit kayo gumagawa ng ipinagbabawal sa araw ng pamamahinga?" Sinagot sila ni Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan ang ginawa ni David nang magutom siya at ang mga kasamahan niya? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumuha ng tinapay na inihandog sa Diyos at kinain ito. Binigyan din niya ang mga kasamahan niya. Hindi sila nagkasala, kahit na ayon sa kautusan, ang mga pari lang ang may karapatang kumain niyon." At sinabi pa ni Jesus sa kanila, "Ako na anak ng tao ang siyang makapagsasabi kung ano ang nararapat gawin sa araw ng pamamahinga." Ang lalaking paralisado ang isang kamay. Nang isa pang araw ng pamamahinga, pumasok si Jesus sa sambahan ng mga Hudyo at nangaral. May isang lalaki roon na paralisado ang kanang kamay. Binantayang mabuti ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga Pariseyo si Jesus kung magpapagaling siya sa araw ng pamamahinga upang may maiparatang sila laban sa kanya. Pero alam ni Jesus ang iniisip nila, kaya sinabi niya sa lalaking paralisado ang kamay, "Tumayo ka at lumapit dito sa harapan." Lumapit nga ang lalaki at tumayo sa harapan. Pagkatapos sinabi sa kanila ni Jesus, "Tatanungin ko kayo, alin ba ang ipinapahintulot ng kautusan sa araw ng pamamahinga? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay?" Tiningnan silang lahat ni Jesus, at pagkatapos ay sinabi niya sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat nga ng lalaki ang kamay niya, at gumaling ito. Pero galit na galit ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo, kaya pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin kay Jesus. Pumili si Jesus ng 12 apostol. Nang panahong iyon, pumunta si Jesus sa bundok at magdamag siyang nanalangin doon. Kinaumagahan, tinawag niya ang mga tagasunod niya at pumili siya ng 12 mula sa kanila, at tinawag niya silang mga apostol. Ito ay sina Simon na tinawag niyang Pedro, Andres na kapatid nito, Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeus, Simon na makabayan, Judas na anak ng isa pang Santiago, at si Judas Iscariote na siyang nagtraidor kay Jesus. Nangaral at nagpagaling si Jesus. Pagkatapos niyang piliin ang mga apostol niya, bumaba sila mula sa bundok at tumigil sa isang patag na lugar. Naroon ang marami pa niyang tagasunod at ang mga taong nanggaling sa Judea, Jerusalem at sa baybayin ng Tyre at Sidon. Pumunta sila roon upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga sakit. Pinagaling din ni Jesus ang lahat ng pinahihirapan ng masasamang espiritu. Sinikap na lahat ng tao roon na mahipo siya, dahil may kapangyarihang nagmumula sa kanya na nakapagpapagaling sa lahat. Ang mapalad at ang nakakaawa. Tiningnan ni Jesus ang mga tagasunod niya at sinabi sa kanila, "Mapalad kayong mga mahihirap, dahil kabilang kayo sa kaharian ng Diyos. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, dahil bubusugin kayo. Mapalad kayong mga umiiyak ngayon, dahil tatawa kayo. Mapalad kayo kung dahil sa pagsunod ninyo sa akin na anak ng tao, ay kamuhian kayo, itakwil, insultuhin, at siraan ang inyong pangalan. Ganoon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta noon. Kaya kung gawin ito sa inyo, magalak kayo at lumukso sa tuwa, dahil malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Ngunit nakakaawa kayong mga mayayaman, dahil tinanggap na ninyo ang inyong kaligayahan. Nakakaawa kayong mga busog ngayon, dahil magugutom kayo. Nakakaawa kayong mga tumatawa ngayon, dahil magdadalamhati kayo at iiyak. Nakakaawa kayo kung pinupuri kayo ng lahat ng tao, dahil ganoon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga huwad na propeta. Mahalin ang mga kaaway.
Ngunit sinasabi ko sa inyo na mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. Maging mabuti kayo sa mga galit sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga umaalipusta sa inyo, at idalangin ninyo ang mga nagmamalupit sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag may gustong kumuha ng balabal mo, ibigay mo. At kung pati ang damit mo ay kinukuha niya, ibigay mo na rin. Bigyan mo ang sinumang humihingi sa iyo. At kapag may kumuha ng iyong ari-arian, ay huwag mo na itong bawiin pa. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang gusto ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang mamahalin lang ninyo ay ang mga nagmamahal sa inyo, anong gantimpala ang matatanggap ninyo mula sa Diyos? Ginagawa rin iyan ng masasamang tao. At kung ang gagawan lang ninyo ng mabuti ay ang mga taong mabuti sa inyo, anong gantimpala ang matatanggap ninyo mula sa Diyos? Ginagawa rin iyan ng masasamang tao. At kung ang pinahihiram lang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makakabayad sa inyo, anong gantimpala ang matatanggap ninyo mula sa Diyos? Kahit ang masasamang tao ay nagpapahiram din sa kapwa nila masama, sa pag-asang babayaran sila. Ito ang inyong gawin. Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway, at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Kung magpapahiram kayo, magpahiram kayo ng hindi umaasa ng anumang kabayaran, at malaking gantimpala ang tatanggapin ninyo, at makikilala kayong mga anak ng kataas-taasang Diyos, sapagkat mabuti siya kahit sa mga taong masama at walang utang na loob. Maging maawain kayo tulad ng inyong Ama. Huwag husgahan ang kapwa. Huwag ninyong husgahan ang iba, upang hindi rin kayo husgahan ng Diyos. Huwag kayong magsabi na dapat silang parusahan ng Diyos, upang hindi rin niya kayo parusahan. Magpatawad kayo, upang patawarin din kayo ng Diyos. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganoon din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila ang talinghaga na ito, hindi maaaring maging taga-akay ng bulag ang kapwa bulag, dahil pareho silang mahuhulog sa hukay kapag ginawa iyon. Walang mag-aaral na mas higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusan ng naturuan, magiging katulad siya ng kanyang guro. Bakit mo pinupuna ang munting puwing sa mata ng kapwa mo, pero hindi mo naman pinapansin ang malatrosong puwing sa mata mo? Paano mo masasabi sa kanya, kapatid, hayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo, gayong hindi mo nakikita ang malatrosong puwing sa mata mo? Mapagkunwari, alisin mo muna ang malatrosong puwing sa mata mo, nang sa ganoon ay makakita kang mabuti para maalis mo ang puwing sa mata ng kapwa mo. Nakikilala ang puno sa bunga nito. Ang mabuting puno ay hindi namumunga ng masama, at ang masamang puno ay hindi namumunga ng mabuti. Ang bawat puno ay nakikilala sa bunga nito. Ang matitinik na halaman ay hindi namumunga ng igos o ubas. Ganoon din naman ang tao. Ang mabuting tao ay nagsasalita ng mabuti dahil puno ng kabutihan ang puso niya. Ngunit ang masamang tao ay nagsasalita ng masama dahil puno ng kasamaan ng puso niya. Sapagkat kung ano ang nasa puso ng isang tao, yun din ang lumalabas sa kaniyang bibig. Ang dalawang uri ng taong nagtayo ng bahay. Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, gayong hindi naman ninyo sinusunod ang mga sinasabi ko? Sasabihin ko sa inyo kung ano ang kahalintulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig at sumusunod sa mga sinasabi ko. Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at dinaanan ng malakas na agos ang bahay, hindi iyon nayanig dahil matibay ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig sa mga sinasabi ko pero hindi naman ito sinusunod, ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang matibay na pundasyon. Nang bumaha at dinaanan ng malakas na agos ang bahay, nagiba ito at lubusang nawasak.